Kaya talagang may darkness at totoo din na may light, 'di ba? Sa ating lumang buhay, hindi na ako lalayo sa buhay ko na lang, 'di ba? Sa buhay ko na lang, ako din po ay nanggaling sa aking madilim na kahapon. Pero salamat sa Panginoon kasi nang dumating siya sa buhay ko, yung dating madilim kong buhay ay nabigyan ng liwanag. Nakatagpo ako ng liwanag sa piling ng aking Panginoong Hesus. Ayan. Kamusta po mga kaabangers? Kamusta po kayong lahat diyan? Kayo po ba'y nag-invite na? Kayo po ba'y itinag niyo na rin po ba ang atin pong flyer, ang ating pong segment ngayong hapon na 'to? At nai-share niyo na rin po ba ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapitbahay, sa inyong mga ka-churchmate, katrabaho, kapamilya, kapuso, ayan, kapitbahay? Sabi nga po, 'di ba, 'wag tayo daw na masiyahan na ang mabuting balita ay tayo lang ang makarinig. 'Di ba? Dapat daw ito ay shine-share, 'di ba? Ibinabahagi natin ang kwento ng kabutihan ng Diyos. 'Di ba? Ibabahagi natin ito at 'wag nating hayaan na sarilinin lang natin ito. 'Di ba? So, mapagpalang hapon po sa lahat po ng naririto na at kanina pa nag-aabang. Ayan. Good afternoon po sa lahat ng mga taga Binangonan, Rizal. Nariyan na po ang mag-asawang Samuel and Salvi Ciruela. At nariyan na rin po ang mga taga Parañaque sa pamumuno ni Ate Maria Razo. Ayan. And hello po sa lahat ng mga taga Bacoor na isa rin po ito siyang Lagunahin. Ayan. Good afternoon po, Pastor Walter Faustino. At syempre, sa mga taga Santiago Isabela. Ayan. Si Nanay Manuela Gonzales. Ayan. Good afternoon po. At sa lahat din po ng mga tinatag at in-invite ni Pastor Walter ngayong hapon na ito, isa pong mapagpalang hapon po sa inyong lahat. At hello kay Sister Charmaine Joy Arnaez. Hello anak, kamusta ka na dyan? Ayan, ayan. Kamusta po? At syempre, good afternoon din po sa lahat ng mga taga-Pateros. Nariyan na po si Ate Flor de Lisa Rojas Raquel. Good afternoon sa iyo, sis. At nandito na rin po si Sister Josephine Marabeles Badayos Holito. Ayan, malamang ito yung mga taga-Indang, Cavite. Ayan. Narito na rin po ang isa pang taga-Paranaque, si Brother Lorenzo Lari. Ayan. Alam ko si Kuya Larry Bautista ba 'to? Ayan, nariyan na rin po si Sister Jessa Geocada at narito na rin po si Sister Josephine Tabliso ng Calamba, Laguna. Ayan. Hello sis at siyempre hindi pa huli ang mga taga-Pasig. Nariyan na rin si Ate Ula Cruz at nariyan na rin ang ating isang kabataan. Ayan. Nandito na si Ate Michelle Corrales. Ayan. Magandang hapon sa iyo. Yan sa mga hindi pa po nagtatag at nag-i-invite, itag niyo na po ang inyong mga kaibigan, i-invite niyo na po sila at i-share niyo na po ang ating link this afternoon kasi napakaganda po ng ating pong pag-uusapan ngayong hapon na ito. From darkness to light. Ano ba ang madilim na kahapon na binigyan ng liwanag ng Diyos? Meron ka po ba yan? Meron ka po bang madilim na araw? Parang lahat naman ano, merong madilim na kahapon. Merong naging madilim na bahagi ng buhay nila. Sila ay nagmula din sa madilim na bahagi ng buhay nila. Sabi nga sa salita ng Diyos, 'di ba? Sa Romans 3:23, 'di ba? Ang lahat ay nagkasala at walang sino mang matuwid sa harapan ng Diyos. Alam niyo po ba na ang kasalanan, pinadidilim nito ang ating buhay. Ang kasalanan, pinagugulo nito ang ating buhay. Ang kasalanan, pinalalayo tayo sa tunay na liwanag. Inilalayo tayo ng kasalanan sa tunay na liwanag at dinadala tayo sa madilim na bahagi. Diba? So, dahil lahat ay nagkasala at walang matuwid sa harapan ng Diyos. At lahat ay nasadlak sa kadiliman. Amen po ba? Lahat po ay nasadlak sa kadiliman. Sino po ba dito ang hindi nasadlak sa kadiliman? Parang lahat ano? Parang lahat ay nasadlak sa kadiliman.
Ang mahirap, kapag tayo nasadlak na sa kadiliman, ang hirap nang bumalik sa liwanag. Sabi nga eh, 'di ba? Parang wala na tayong magagawa, hindi na natin kaya, 'di ba? Na ibalik yung liwanag na pero alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, mga kaabangers, sadyang napakabuti ng Panginoon, 'no? At alam niyo, nung sabi nga eh, ang lahat ng nasa kadiliman, ang lahat ng nasa kasalanan ay nasa kadiliman at malayo sa Diyos. At ang isa pang masaklapan, may kabayaran. Yung ating pong pananatili sa kadiliman, sa kasalanan, meron po yang kabayaran. Sabi sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayang physical ba ang tinutukoy? Hindi. Kamatayang spiritual. Alam niyo po ba, no, konting kwento lang, kung babalikan natin kung paano nilikha ng Diyos ang tao. Diba? So, kung paano nilikha ng Diyos ang tao sa Genesis, diba? Nang nilikha ng Diyos ang tao, anong sabi? Dumampot siya ng putik. At alam nyo, para sa akin, no, yung putik na yun, sumisimbolo talaga yun na ang tayo ay likas na marumi. Tayo ay likas na makasalan. At ang Diyos ay likas na mabuti. At ang kabutihan ng Diyos ay walang makakitulad at walang makapapantay. Ang Diyos na mabuti at walang bahid na kasalanan. Ang kanyang kamay ay hinayaan niyang marumihan nang dumampot siya ng putik. At anong ginawa niya doon sa putik? Diba hinumihan niya? Tayo yun eh. Binigyan tayo ng Diyos ng hininga. Ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang spirito. Kaya nga sabi ng Diyos, likain natin ang tao ayon sa aking tingwangis at larawan. Diba? Meron tayong DNA ng Diyos. At alam niyo po ba, nang tayo ay nagkasala, yung DNA na yan, nabahiran. Bahiran, nadimlan. Parang nabura, no, yung DNA. At tayo bilang tao, wala tayong kakayanan. Pero ang Diyos ay napakabuti. Salamat sa kabutihan ng Diyos. Salamat sa kanyang pag-ibig sa atin. Sabi nga, ang ating kasalanan ay kasing lawak ng daigdig, kasing lalim ng karagatan. Pero alam nyo, ang pag-ibig ng Diyos higit na mas malaki, higit na mas malawak sa ating kasalanan. Higit na mas malalim sa sugat na dulot ng ating kasalanan, pag-ibig ng Diyos. At sa kanyang sobrang pagmamahal, sabi sa John 3:16, no? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang nag-iisa at lugtong na anak, ating Panginoong Hesus, upang ang sino man na maniwala, to those who believe in Him, shall not perish. Sinabing perish, hindi mapahamak, hindi mamatay. At kundi magkaroon ng buhay. Diba? Tayo na makasalanan, we don't deserve the love of God, but God still loves us. At alam nyo, ang pag-ibig na yan, yan yung pag-ibig na walang makatutumbas. At yung pag-ibig na yan, yan yung pag-ibig na hindi lang niya ibibigay sa isang tao, hindi lang niya ibibigay sa akin na naglilingkod sa kanya, kundi yung pag-ibig na yan, ibibigay niya sa bawat isa sa atin. Yung pag-ibig na yan, takalaan sa bawat isa sa atin. It is a universal love. Universal ang kanyang pag-ibig. Wala siyang itinatang. Yan yung isang katangian ng pag-ibig dyan sa John 3:16. Ang pangalawang katangian ng pag-ibig ng Diyos, may pruweba. At ano ang naging proof ng pag-ibig niya? Ang kanyang anak na si Jesus. Sabi natin, lahat tayo ay hindi matuwid sa harapan ng Diyos, makasalanan.
Lahat tayo nagkasala at lahat tayo mapaparusahan, lahat tayo mamamatay dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero, nang ibinigay niya yung pruweba ng kanyang pag-ibig at pagmamahal sa atin, ang buhay ng kanyang anak, ating Panginoong Hesus, lahat tayo nagkaroon ng pag-asa. Lahat tayo nagkaroon ng pag-asa na sa madilim natin na buhay, meron palang pag-asa, meron palang liwanag. Sinong may dala nito? Ating Panginoong Hesus. Yung pag-ibig ng Diyos, may pruweba at sabi nga, may dala-dala itong ang pag-ibig ng Diyos ay regalo. Nakapaloob dito ang regalo niya. At anong regalo niya? Buhay na walang hanggan. Sa sino man na maniniwala, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa sino man hindi maniniwala, magkakaroon ng kapahamakan. Kaya mga kaabangers, saan ka? Which side are you? Are you in the dark side? Or you want to go in the side which has light? Saan ka ba? Sa madilim o sa maliwanag? Tayo pa rin po talaga. Sa hapong ito, no, ating matutunghayan. Paano na ang ating panauhin ngayong hapon na ito ay sinabi niya sa buhay niya na from darkness to light. Alam niyo po ba sa inyong pamimili, lagi yang may consequence. Pag pinili niyo ang kadiliman, merong resulta yan ng pamimili. Ganon din pag pinili niyo ang mapunta sa liwanag. Nawa ngayong hapon na to, tayong lahat ay mapagpala. Pero bago po ako magsimula, meron po akong babasahin sa inyo. Na-bless din po ako dito sa Isaiah 42:16. Ang sinasabi sa Isaiah 42:16. And I will, basahin ko po muna sa English bago ko basahin sa Tagalog. Sabi diyan, Isaiah 42:16. And I will lead the blind in a way that they do not, in paths that they have not known. I will guide them. I will turn the darkness before them into light, the rough places into level ground. These are the things I do, and I do not forsake them. Tingnan po natin sa Tagalog. Mas maganda po siya sa Tagalog para mas masarap po siyang namnamin. Ano? So basahin ko po siya, no? Isaiah 42:16. Ganito po ang kanyang sinasabi. Aakayin ko ang mga bulag sa mga daang hindi nila nakikita. Gagawing liwanag ang kadiliman sa harapan nila. At papatagin ko ang mga daang baku-bako. Ang lahat ng ito'y aking gagawin alang-alang sa kanila. Sino po ba dito ang nagsasalita? Nagsasalita po dito ay ating Panginoon. At ano ang sabi? Kanino niya po pinapatuloy ang mga katagang? Pinapatungkol niya po ito sa mga, sino yung mga bulag? Kinakausap niya dito. Alam niyo po ba, sabi yung salita ng Diyos at inaabot ng kanya, sabi, di ba? Go to the Gentiles and let them hear my words. Sino ba itong mga Gentiles? Ito yung mga hindi mga Hudyo. At alam niyo, nung panahon noon, di ba, pag sinabing Hudyo, di ba, hindi ka pwedeng makisalamuha sa mga Hudyo. Pag sinabing Gentiles, di ka pwedeng makisalamuha sa mga Hudyo. Kasi ang tingin ng Hudyo sa mga Gentiles ay makasalanan, marumi, di ba? Na hindi sila pwedeng isama. Pero ang tinutukoy dito ng Diyos, ng bulag sila, aakayin ko sila. Ang sabi niya, aakayin ko sila. Ang ganda, no? Diba? Sabi, aakayin ko ang mga bulag sa mga daang hindi nila nakita. Nasa sa atin po yan, mga kaya.
mga kaabangers. Nabubulagan ka ba ngayon? Balik ka sa Diyos. Tawag ka sa Diyos. Kasi ang sabi ng Diyos, aakayin ko ang mga bulag sa mga daan na hindi nila nakikita. At sabi diyan, gagawing liwanag ang kadiliman sa harapan nila. Sino po ba ang liwanag nito? Di po ba ang Panginoong Hesus? Ang Panginoong Hesus ang kailangan natin ng mga natitimlan, natin na nabubuhay sa kasalanan. Jesus Christ is the only provision for man's sins. Wala na iba. Ang Panginoong Hesus lang. At ano pa ang sabi? At papatagin ko ang mga daang baku-baku. Sabi nga no, ang buhay daw natin dito sa sanlibutan, it is a series of mountains and valleys. A series of mountain and valleys. Kaya huwag kayong magtataka. Ngayon nasa mountain ka, di ba? Umaakit ka ng bundok. Isang araw nandun ka naman uli sa kapatagan. Because life is a series of mountains and valleys. At para makatiyak ka, lagi kang may pag-asa kung ikaw ay nasa mountain, isama mo ang Diyos sa journey. Sama mo yung liwanag sa journey. At kahit bundok pa yan, di ka matatakot. O kung maging patag man yan, lalong makikita mo ang pag-asa kapag dala-dala mo at kasama mo tunay na liwanag. Kasama mo si Kristo. At ang sabi, ang lahat ng ito ay aking gagawin. Alang-alang sa See? Alam niyo po ba na yung mga taong nasa madilim, alam niyo po ba na sila yung umiiyak ng puso ng Diyos? Sila yung laging inaalala. Kaya tayo po na nakakita na ng liwanag, nakasumpong na ng liwanag, marapat lamang po na maging liwanag din tayo sa iba. Huwag po nating itago yung liwanag na yan. Sabi nga sa salita ng Diyos, di ba? Ang lampara, pag sinindihan mo yan, hindi mo yan siya ilalagay sa ilalim. Ilalagay mo siya sa ibabaw ng mesa para lalong makita yung liwanag. Kaya kung ikaw nakasumpong ka na ng liwanag, huwag mong hayaan na ang liwanag ay sa'yo lang. Hayaan mo na ang liwanag na to mag-radiate, makita at maranasan. Kasi sabi ng Panginoon, aakayin ko sila. Sila ng mga nasa madilim, sa kadiliman sila'y aakayin. At parang sinabi ng Panginoon, ikaw, Zali, na nasa liwanag na, nakakita na ng liwanag, gagamitin kita upang akayin ang mga natitinda. Ang bawat isa po sa atin ay hinihikayat, inaanyayahan ng Panginoon na akayin ang mga bulag sa katotohanan. Anong bulag sa katotohanan? Mga bulag sa katotohanan na mayroong isang Kristo na namatay, nag-alay ng kanyang buhay para sa kanya. Amen po. Grabe, no? So, from darkness to light. So, tayo, naranasan natin yan. Mula sa kadiliman. Tayo ay inakay ng Diyos patungo sa liwanag. Tayo ay inakay ng ating Panginoong Hesus patungo sa liwanag. At ang sabi niya, ito ay gagawin ko alang-alang sa kanila. Gagawin ito ng Diyos alang-alang sa pag-ibig niya sa atin. Mahal ka ng Diyos. Ikaw at ako, kaibigan, mahal ng Diyos. At ikaw at ako, may plano ng Diyos sa atin. At ang plano ng Diyos, ayaw niya na tayo ay manatili sa kadiliman. Na tayo ay mapahamak. Kundi ano ang plano ng Diyos? Tayo ay makakita ng liwanag. Makita natin, malakaran natin, masaksihan natin ang isang bukas na puno ng pag-asa.
isang bukas na maliwanag dahil sa ating Panginoon Jesus. Amen po ba? Sige nga po mga ka-abangers, if you agree with me, say amen. Kung nariyan na po ba kayo? Yan, nasaan na po ang inyong mga akay? Hello kay Sister Lorna Lucas Samatra at hello rin sa aking kaibigan sa Santiago Isabela, kay Ate Erica Akag. Ayan, so sige po, patuloy nyo pong i-share, patuloy po kayong mag-invite at patuloy po kayong mag-tag ng inyo pong mga kaibigan ngayong hapon na ito upang sila man din po ay mapagpala sa buhay ng ating panauhin ngayong hapon na ito. Ayan. At hindi ko na po napatatagalin pa. Join me in welcoming. Wait lang ha, handa na ba kayo mga ka-abangers? Ayan. Handa na ba kayo? Ayan, sige nga po. Kung handa na po ang bawat isa. Yeah. Handa ka na ba, Sister Sister Emmy Alvarez at Sister Emily Quechon? Ayan, handa na po ba kayo? Ayan, samahan niyo po ako na i-welcome. Yan, handa na po ninyo ang inyong mga virtual clap dyan. At samahan niyo po ako na i-welcome ang atin pong panauhin ngayong hapon na to dito sa ating daily life sharing. Real life, real talk, real life talk. Let us all welcome our visitor this afternoon na nagmula pa sa Pagsawitan, Laguna sa Jesus Pentecostal Church. Ayan, walang iba kundi si Sister Fanny. Siya na po ang magpapakilala. Bakit Fanny ang kanyang palayaw? Diba? So, Sister Fanny, hello and good afternoon sa'yo. Hello po, good afternoon po. Ako po pala si Estefania po kasi ang aking pangalan. Ipinangalan sa akin ng aking ama. Estefania Mogro Umadi po. At ang tawag po nila sa akin ay Pani. Kasi po siguro po dahil ako'y masayahin, kaya po Pani ipinalayo sa akin ng aking. Yun po yung aking pangalan na itinatawag po sa akin ng lahat. Ako din po ay tiga Pagsawitan nga po, Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna. At ngayon po ay naririto sa inyong harapan na nagnanais na makapagbigay ng parangal para sa ating dahil. Wow. Meron ka po bang mga invite ngayong hapon na to? Ayan, sige po, i-welcome niyo po Ate Fanny, Sis Fanny, yung mga invites mo ngayong hapon na to. Welcome po sa aking mga youth ng Santo Angel Norte. Alam ko po na siya po ay manonood, sila Kuya Jerry, yung mga kabataan dyan. Ganun din po yung aking family. Welcome po sa aking mga kapamilya na nanonood po ngayon. Ganun din po sa aming pastor. Kasi tinatanong po ng aming head pastor na kung saan daw po pwedeng mapanood. So, binigay ko po sa kanya. Sabi ko sa daily sharing, sabi ko ganun sa so, nanonood din po siya si Pastor Nato sa Salamat po sa aming pastor na tunay na naging gabay para makakilala din po ako sa Panginoon. Ganun din po sa kanyang asawa na si Sister Annie po na nasa Australia ngayon. Sila po ay aking pinapasalamatan ng lubos dahil sa kanilang paggabay, pagtanggap sa akin sa kabila ng hindi ko tamang pamumuhay. Tinanggap nila ako dun sa kanilang church, sa Pila, sa aming pong home church sa Pook, Pila po. Jesus Faith Pentecostal Church po. Doon po ako nanggaling, doon po ako nakakilala. At hanggang sa kasalukuyan, nandun pa rin po ako. Wow. So, meron reach dito po sa Pagsawitan. Ayun po. Amen. Ayan. Sabi po ni Pastor Walter, wow, kabayan po, welcome po. Ayan. Welcome po kayo ng inyong kabayan. Ayan, si Pastor Walter po ay Lagunahin din po yan. Ayan. Hello din po kay Dr. Thomas Rustia. Thank you for watching, Doc. Ayan. So, Ate Fanny, ayan.
bago po ako magsimula bago po magsimula yung kwentuhan natin, bigyan niyo po ako ng background, paano niyo po na-meet itong daily life sharing? Ano po yun, kasi po ako po ay member ng Speak for Jesus movement po. Ako po ay isa sa kanila doon. So nakita ko po yung yung sinend nung aming papastor na yung kay Pastor Maxi. So gusto ko po Hmm, siya rin. Kasi gusto kong panoorin yung testimony po ni Pastor Maxi Gurma. So kinilik ko po yun. Wala po akong idea sa mga ganito-ganito. Tapos kinilik ko. Tapos ayun, napanood ko nga yung ni Pastor Maxi. And then may kinilik pa ako doon. Ako po kasi ay totoong hindi po ako marunong sa mga internet. So nung may pag-click ako, meron dong parang pipil-upan po ba? So, nung sabi ko, mapil-upan nga to kasi gusto kong mag-share, parang ganun. Ang akala ko po, hindi po ganito. Wala po akong idea na ako po ay mailalive. Ano po, basta ang alam ko lang, gusto ko maging, maka-join ako dun sa, sa inyong araw-araw na pinapanood at gusto ko po kasi makapanood lang. So, sinulat ko lang po dun kung anong nangyari sa aking buhay. Tapos wala po akong idea na ako po ay i-chat-chat. Sabi po sa akin ni Sister Mary po ba? Maria, Maria Ayun, Gaso. sabi niya, "Hinanap ko po kayo, buti na lang po meron po kaming friend na na friend niyo rin po, kaya po kayo ay aking natagpuan. Willing po ba kayo?" Ayun po, tinanong po ako. At wala din po akong idea na ganito po pala talaga yung gagawin. So, ang sabi ko po, "Sige po, willing naman po ako na mag-testify po ng buhay ko na ipaalam sa tao na kung gaano kadakila at kung gaano kabuti ang Diyos na ating kinilala, na ating pinaglilingkuran." Yun po yung aking naging panuntunan lang. At ngayon nga po, naririto po sa inyong programa, sa inyong harapan na magte-testimonya ng aking ginawa ng Diyos na mapagpala po ang lahat sa atin sa istorya ng aking buhay. Yeah, 'di ba? That's the power of God's connection. The power of God's connectivity, 'di po ba? Kasi nakita ninyo kung paanong naging pagpapala ang daily life sharing kaya walang pagdadalawang isip, nag-fill up din siya ng form, 'yan. Pinakita po kanina ni Gabi kung paano po kayong makaka-connect sa amin sa daily life sharing, ayan po, ayan. Meron po diyang nakalagay na scan me, 'pag 'yan po ay itinutok niyo po yung inyong halimbawa kung inyo po may iPhone kayo, itututok niyo lang po 'yan, tapos 'pag klinik niyo po 'yon, lalabas na rin po din yung mga forms. At kung gusto niyo po ng inyong kwento ay maging pagpapala sa mga manonood at sa ibang tao, sabi nga 'di ba, kaya tayo pinagpala ng Diyos upang tayo'y maging pagpapala din sa iba. Ayan, so i-click niyo lang po 'yan. Ayan, i-scan me, tapos i-click niyo lang po 'yan, lalabas na po yung form, puwede niyo na po yung fill upan yung mga mga may mga katanungan po do'n. At siyempre iki-click niyo lang po 'yan at 'yan po ay sa aming ka-daily life sharing Facebook page. Ayan, at nandito na nga po ngayon si Sister Fanny, ayan, sa ating harapan. Ayan, virtually nga lamang po, pero sabi nga 'di ba, virtual man 'yan, ang kapangyarihan pa rin ng Diyos, 'di ba? Ay mararanasan natin sa isang buhay na kanyang pinag. Amen po, ayan, diyan po nag-start kaya po nakilala natin si Sister Fanny, yan. Welcome po sa Daily Life Sharing. Bagong kaibigan, bagong kapatid, at bagong kapamilya. Yan. So, magsisimula na tayo. Handa ka na ba, Sister Fanny? Handa na ang Diyos sa buhay mo, kahapon ka pa inihanda. Ayan. Sister Fanny, maaari niyo po ba kaming kwentuhan? Ayan. Sino ba si Sister Fanny? Ayan. Sino po ang inyong mga magulang? Ayan. Ilan po kayong magkakapatid? Ayan. Paano ka po ba pinalaki ng iyong mga magulang? Paano ka dinidisiplina? Sige po. Ako po ay anak ni Pablo Mogro at ni Florinda Amor. Amor po ang apelyido ng aking ina, hindi po siya kasal sa aking ama. At ako po ay merong kapatid sa ama na 17. Meron kami pong magkapatid ay sa nanay at sa tatay ay 2 po. At meron din po akong kapatid sa ina na 4 po. Yun po ang akin. Kami po pinalaki ng nanay ko, ng mga magulang ko na okay naman po sa kabila po ng kahirapan.
naging okey naman po yung pagpapalaki sa amin, disiplinado naman po sa lahat ng aspeto, pag-iinom po, paggalang, gano'n po kami pinalaki ng aming mga magulang. At sa connection po sa aming mga kapatid. Kaya po kami magkakapatid, eh, hindi po magkakaaway. Kahit po kami gaano karami, kami po ay magkakasundong magkakapatid. At talaga pong may connection po kami sa isa't isa kahit po kami gano'n karami. Ewan ko po ba kung bakit gano'n, pero ngayon po, nauunawaan ko na po ang lahat ng bagay. Wow! Ang dami nilang magkakapatid. Eh, bago ako magpatuloy, would like to acknowledge the presence of our kaabangers from Malaysia, Sister Carolina Isaig, and kaabangers from Brunei, Pastora Erlinda Coloma, and from Laguna, Sister Josephine Gonzalez Gato. Grabe! Di ba? Mga kaabangers. Na-gets niyo ba, na-compute niyo ba ilan silang magkakapatid, 'di ba? Sila ay 25 na magkakapatid. 2 plus 19, 2 plus 4. Ayan, 2 plus 19 at 2 plus 4. Gets niyo, 'di ba? Ang dami nilang magkakapatid. Maitanong ko, Sister Fanny, sa tatay sabi mo, kayo ay may 17 kang kapatid. Ano Mhm. yun, isang nanay, dalawang nanay, bukod sa nanay mo, may asawa pang iba yung tatay mo at nagkaroon ka ng mga kapatid dun? 3 po ang asawa ng aking daddy, ng aking tatay. 3 po silang sabay-sabay na naging asawa ng Oh, 'di aking ba? daddy. Gano'n po karami. Wow! Mga ka-abangers, can you follow? Ayan, nasaan ka na diyan, Samuel Seruela? May nanalo na po, ayan. May nanalo na po, ayan. Hello, Brother Jerry Castillo Rojas, ayan, kakilala mo siguro ito, sabi niya, God bless po, Sister Fanny Mogro. Ayan, mga ka-abangers, ano yun, 3 sabay-sabay niyang asawa? Opo, sabay-sabay po. Ang nanay ko po yata hindi na kinaya kaya po dumating sa time na humiwalay na po siya sa daddy. Oh, hallelujah! Pero yung nanay mo, may iba rin siyang ano, nagkaroon din siya ng anak sa ibang ibang ano naman, husband niya? Bago naging asawa ng tatay ko, ay balo na po siya dun sa una niyang asawa. Balo. Oo, may anak na po siya dun na 3. Tapos, eh, kami po naging asawa po ang daddy ko, siya'y maging balo. Tapos hindi pa din ho kinaya, gawa nga ho na sabay-sabay silang 3 asawa ng aking ama. So, humiwalay siya dun sa aking ama at nagkaroon po siya ulit ng asawa, nagkaanak naman po siya ng isa. Ah, sabi ni Farvin de Rhyme, Pingol, nanay ko yan. Yes po, yan. Grabe, no? 3 sabay-sabay. Ay, wala ngang kakayanin nun, 'di ba? Parang ang hirap naman 'no, sabay-sabay kayo. Ano yun, may schedule? At ang nakakatuwa, ibig sabihin sa nanay mo 2 kayo, sa isang asawa, ilan ang anak niya dun sa isa niyang asawa? 5 po, tapos dun sa Tapos isa sa isa 12 po. mas pinagpala yung isa kasi 12. Hallelujah. Nasaan na kayo diyan? Nasaan na po kayo mga ka-abangers, 'di ba? Kaya niyo 'yun, ang sipag ni Tatay Pablo, 'di ba? Merong 5 sa isa, may 2 sa isa, at may 12. 'Yan, katindi, 'di ba? Kamusta po, ano po yung naramdaman ninyo ng yung unang mabalitaan ninyo, ay ilang taon po kayo nang malaman ng nanay niyo na may 2 bukod sa kanya may 2 pang asawa ang tatay? Ano po, nakalakihan ko na po yun, nakagistang ko na po na gano'n po. Hmm. 8 years po ako, alam ko na, 7 years old, alam ko na na gano'n yung situation ng nanay ko. So, bukas na po yung aking kaalaman patungkol po doon, na minsan Hmm. napunta sa'kin, minsan sa nanay ko, minsan naman po napunta dun sa iba, gano'n, bukas na po. Kasi ang nanay ko po ay napakabait,
Siya po ay tanggap niya yung mga asawa ng aking daddy. Napunta pa po kami dun sa isang asawa ng daddy ko kasi kasama ako, bata pa po ako, eh. Kasama na po ako ng nanay ko. Kaya po kilala ko po silang lahat. Ang tindi naman talaga ni Tatay Pablo. Akalain mo friendship, yung magkaka-friendship ang kanyang mga girls. Sabi ni Ate Weng Malera, "Pinagpala po kayo sa inyong maraming kapatid, tapos magkakasundo po kayo, bihira po ata iyon." Totoo yun, bihira nga po yun ano. Sabi naman ni Ate Ula, Ursula Cruz, "Buo na ang basketball team." Higit pa sa basketball team, Ate Ula, 'di ba? Dalawang team na po ang nabuo ng tatay ni Sister Fanny, dalawang team ng basketball, ayan. So, ibig sabihin lumaki ka talaga nakasakasama mo na, kilala mo na yung mga kapatid mo sa ibang girls ng tatay mo at sabi mo nga 'no, hindi ba talaga kayo nag-away ni minsan nung mga kapatid? Hindi ka ba nakaramdam ng yung parang naiinggit ka sa kanila na mabuti pa sila marami, mabuti pa sila nandun si tatay ko, nandun yung daddy ko, hindi mo ba naramdaman yun? Meron po akong inggit. Siyempre po kasi yung pong isang nakaramdam po rin ako nun nung ako po'y teenager. Nainggit din po ako dun sa daddy ko kasi dun siya nauwi dun sa isang asawa niya. Ano po, dun siya nauwi. So, parang nakikita ko iba din yung trato niya dun sa aking mga kapatid doon. Pero hindi po ako nagtanim ng inis. Yung pananagili lang po. Pero, ewan ko po ba, iba po yung damdamin ko sa gano'n. Napakabilis ko pong maging maunawaan ng lahat. Kaya po yung mga kapatid ko sa ama doon, yung sa 12 na yun, lahat po sila kasundo ko po yun. Lahat po ay gumagalang sa akin. Yung iba kasi doon, mas matanda ako, so ate ang tawag sa akin. At lahat po naman ay mababait. Yung pong pag-aaway, siguro po yung pong pagtatampuhan, normal, normal po yun sa mga magkakapatid. Pero hindi po yung away talaga na nagsusuntukan or ano, wala po kaming ganun, kahit po ganun kami karami. Kahit po sa mother side ko, wala din po kaming mga ganung away. Kahit do sa father side, wala din. So, talagang okay po yung lahat ng pakisama. Wow, yan yung literal na sasabing, "Masaya lang ang buhay." Nasa pagtanggap lang 'no, nasa pagtanggap. Pero siyempre 'no, may kurot yun sa puso na habang lumalaki ka, 'di ba, na sa murang edad mo maaaring matanggap mo, maunawaan mo. Pero habang lumalaki ka kasi 'di ba, may mas deeper na mga tanong na nabubuo sa'yo. Pero bago tayo magpatuloy diyan, so sino po ang mas strict sa pagka-ano, ang nanay o ang tatay niyo po? Ang nanay ko po, kasi ang Hmm. tatay ko hindi naman. Dahil hindi po siya namin nakasama ng matagal, siya po kasi ay nag-abroad. Siya po ay matagal na nag-ibang bansa sa Saudi Arabia. Siya tumagal Hmm. 15 years po ata ang aking ama doon sa sa Saudi. Ang nanay ko po yung aming kasama. Siya lang po talaga. Naging single parent po siya na nagpapalaki sa amin hanggang kami ay lumaki. Kumbaga ang daddy ko, nagsusuporta na lang sa amin ng maliit na halaga na hindi naman, kumbaga hindi po naging akma para din sa aming magkapatid. Kaya ang nanay ko naghahanap buhay, nagtitinda ng kahit na ano ang aking nanay, isang paminta, nagtitinda ng tulingan, gano'n po. Kasi kasama po ako no'n habang 'pag nagtitinda siya ng ng tulingan, nagtitinda siya ng tinapa sa mga bayan kasi kasama po ako ng nanay. Ang nanay ko po ay Kas ano talaga kasi niya, naghiwalay opo, na sila ng tatay mo. parent po kasi siya, eh. So, siya yung talagang nagpapalaki, nag-alaga sa aming magkakapatid. Dahil madami din naman kami, mayroon pa siyang mga apong inalagaan. Do'n naunawaan ko, dati po naiinis ako bakit hindi nagawa na kami ay yung mabigyan ng parang tamang responsibilidad ng isang magulang. Pero, ah, kasi nung ma-realize ko ang lahat ng mundo, makakilala na ako sa Lord. Kahit Hmm. mabuti ang nanay ko, gaano niya pala kami minahal. Dun ko lang nung makakilala lang ako sa Lord, kaya ko lang na-realize. Pero nung mga panahon na yun, siyempre meron akong mga galit kasi nanay ko
Papasok ka ng trabaho, kahit murang edad ka pa lang, papasok ka ng trabaho. Yun nga po yung ako'y nakaranas ng dinala sa Maynila, pinag-a-apply sa Japan kasi po, sabi nga, ano daw po ako kasi mestiza. Dahil mestiza, maganda ka, pwede ka sa Japan. Parang, so, sa mura, so, dinala ako ng nanay ko doon. Siyempre po, hindi po ako masaya kasi bata pa po ako. Yung bata ka pang sa edad mo, 14 anyos, pwede ka sa Maynila para mag-apply ng sa Japan. So, masakit po sa akin. Kaya po yun, nagtanim din ako ng galit sa nanay ko, pero naintindihan ko siya sa mga bagay na yun. Noon, hindi. Hindi ko siya naiintindihan. Pero sa kabutihan din naman po ng Diyos, dahil nga, kahit nung ako'y naandun, hindi naman po ako napahama. Kahit hindi ko pa kilala ang Diyos ng mga panahon na yon, ay meron po ako natatandaan. Ako po pala nung 13 years old, meron po ako nadaluhan na fellowship kay Pastor Eddie Villanueva. Fellowship po yun, na ako po'y tumigil doon at po ay nakikinig. Yun po yung first time pong nakaranas ng makapakinig ng mga fellowship ng born again Christian. Tapos, pagkatapos po nun, nung mag-edad na ako ng 14 years old, dinala naman ako ng nanay ko nga sa Maynila para pag-apply ng Japan. At sa kabutihan naman ng Panginoon, meron taong tumulong sa akin para iuwi naman po ng Laguna. At nung umuwi naman po ng Laguna, pinasok naman po ako ng katulong ng nanay ko. Hindi ko po yun nagustuhan yung pagpapasok sa akin dito. Kaya hindi po ako nangatulong ng para isang gabi lang ako doon. Umalis din ako. Mas minabuti ko po na magtrabaho po sa palengke, sa damitan. Ganun po yung naging journey ng buhay ko. Noong mga panahon na ako ay lumalaki. Yun po yung mga naging journey ng buhay. At saka po, dahil nga sa sobrang hirap, parang hindi ko na nakayanan, doon po pumasok yung murang edad na pumasok sa pag-aasawa. Yun po, kaya po ako nakatapos ng pag-aaral. Dahil po sa isang murang edad, ay pumasok na sa pag-aasawa na akala ko yun yung magiging solusyon para makaibsan yung lahat ng bigat ng aking pinagdaanan. Yun po yun. Wow! Hallelujah! There is no such thing as shortcut in life, di ba? At totoo nga naman, dahil nga siyempre, hello po, good afternoon po, Pastor Joe Hernandez ng Batangas, sa mga bago po, Totoo naman, na siguro mas pinili na lang ng nanay mo talaga na magpakalayo na lang at hindi na mag-demand ng sustento mula sa tatay mo kasi imaginin mo sa kabila 12 yung bubuhayin ng tatay mo, 'di ba? Sa isang asawa niya 12, sa isang asawa niya 5, kayo nga lang yung pinakakonti. Kaya kumbaga sabi ng nanay mo na lang na, "Ako na lang ang magpapakalayo at bubuhayin ko ang mga anak." Pero 13 years old, marami ka ng parang yung iba kasi kabangers, edad 13 years old. Ano na ang mga ginagawa niyan? Kasi kung si Sister Fanny ay 13 years old siya, ang sabi niya 13 years old, nagsimula na yung journey niya na 8 years old pa lang na Sister Fanny 8 years old sumasama na siya, nagtitinda na siya ng mga tinapa, sumasama na siya sa palengke sa nanay niya na nagtitinda ng isda, ng tinapa at the age of 14, sinubukan niyang pumunta sa Maynila at mag-apply ng papuntang Japan. Ang tindi 'di ba? Parang grabeng hamon 'yun kung sa kasi parang ako nung edad 14, naglalaro pa lang din ako niyan. Parang yung buhay hindi pa gano'n kaseryoso, 'di ba? Mga ka-abangers, age 14, 13, ano pong ginagawa niyo? May karanasan din po ba kayo? Sige po, magkuwento po kayo diyan habang nagkukuwentuhan din po kami ni Sister Fanny. Puwede po kayong magkuwento diyan, mga ka-abangers, kung nakaka-relate kayo sa kuwento ni Sister Fanny. Pero wala na sigurong re-relate kay Sister Fanny 25 silang magkakapatid. 2 plus 17 plus 4, 'yan. Sa mga bagong dating, 2 plus 17, tama 'no, Ate Fanny 'no?
2 plus 17, 2 plus 12 plus 5 plus 4. Yan. Bahala na kayong mag-compute mga ka-abangs. So, ibig sabihin, nung panahon na yon, hindi mo na talaga natapos ang pag-aaral mo. Hindi na po. Hanggang elementary lang na ano. Opo. Pero ang biyaya ng Panginoon, ano, hindi ka po halatang hindi ano, nag-high school, di ba? Talagang ang Diyos ay Diyos na mabuti, di ba? Napupunuan niya kung ano ang ating mga kakulangan. So after po noon, nung nag-ano ka, namasukan ka sa palengke, ano pa po ang mga pinagkaabalahan mo? Bago mo po makilala ang iyong asawa. Ganun lang po. Basta umikot na lang po yung mundo ko doon sa ganun. Um, Kasi nung ano, totally lubusang masira na yung buhay ko. May asawa na po ako. Nakapag-asawa na po ako. Kasi doon na umikot yung buhay ko nung sa pagtitinda, sa pag-aano, pagtatrabaho. Ganun lang po, pabarka-barkada, sa murang ito, Okay. kani-kanino, hanggang sa ayoko nung ganito, mag-aasawa na lang ako. Tapos ngayon, nag-asawa ako. Nung mag-asawa ko, sabi ko sa sarili ko, ayokong maging kagaya ng nangyari sa buhay ko yung aking mga anak. Yun yung sabi ko. Yun talaga yung pinanindigan ko sa aking sarili. Sabi ko, sisikapin ko na sila ay makapag-aral, sisikapin ko na maibigay ko yung nararapat para sa kanila. Sabi ko. Hmm. Kaya nung mag-asawa ko, sabi ko nga, ganun yung aking gagawin sa aking mga anak. Kaya nagkaanak po ako ng 5. Doon po sa aking unang asawa. Yung po muna kong asawa, mabuti po siyang asawa. Yun yung ako po Yung nag-asawa po kayo at the age ano po kayo nang kayo mag-asawa? 17 pa 18. Ilang months na lang, 18 na po ako. Ah, Halimbawa, po ako, 13. January po ako magbe-birthday. So, 18. Kaya po nung pinanganak ko yung aking anak, 18 na po ako yung pangalan. Nagpakasal po kayo ng asawa niyo? Po, nagpakasal po kami ng kasi pwede na naman daw ikasal. Pero nung ako kinasal sa kasi dun sa isang church, 17 years old ako. So, piniki pa nga po yung aking, sabi, hindi na muna i-registered kasi minor. Pag edad na ng 18, tsaka nilang i-register. Yun po. Hmm. So, tumagal niyo po yung panahon na hindi po na i-registered yung kasal. Pero nagpakasal po kami sa Oh. nagsama kami. Taganon nga po kami ng 5 anak. At matagal din naman po kaming nagsama. Nung masira lang yung family namin, nung mag-abroad na po Yung unang asawa niyo po? yung unang asawa ko pa, nung mag-abroad na siya, doon lang nasira yung aming family. So, ano, ah, nalulung ako sa pakikipag-inuman, sa pagbarkada. Hmm. Kayo po ang Napabay, nagkaroon ng problema, hindi po yung asawa niyo? hindi po ang aking asawa. Ako po yung nagkaroon ng problema na nalulung ako sa pagbarkada, sa kung sino-sino mga kasama, at mga, yun, pag-iinom, lasing dito, inaabot na madaling araw. Ganun. Basta napabayaan ko yung aking at doon po kami nagkahiwalay ng aking asawa. Kung magkahiwalay po kami dahil sa aking kasalanan, ako po talaga yung nagkasala. Nagkahiwalay kami mag-asawa. Hindi pa po ako nakontento. Talaga pong tinuluyan ko ng sirahin pa yung buhay ko. Nag-asawa po ako. Nag-asawa po ako. At nagkaroon pa po ako ng 2 anak sa pangalawa ko pong kinakasama. Tapos 10 years po kaming nagsama nung pangalawa kong kinakasama. Yung po lang ako nabalo. Namatay po yung una kong asawa. Yun po yan. Yung journey ko po nang ako yung nagkaroon ng pangalawang asawa. So, magkaanak po ako ng sa kanya, yung panganay ko po, na anak doon sa pangalawa kong kinakasama, sa akin yung asawa. Yun po yung nagbukas sa akin. Doon po nakilala ang ating Panginoon. Doon na po yung nakilala ko na yung Diyos. Na talagang hindi ko na. Talaga po wala po ang ibang dalat. Hindi ang Panginoon. Ikat ko po kayo, Ate Fanny. So, grabe yung kwento niyo, no?
Mabuti naman po yung napangasawa niyo, sabi niyo nga, 'di ba? 'Pag Opo. ako nag-asawa, di ko tutularan yung nangyari sa mga magulang ko, na nagkahiwalay sila, 'di ba? Hindi ko tutularan yung ginawa ng nanay ko sa akin na maaga pa ako'y isinubo na sa pagtatrabaho, 'di ba? Dahil nga sa kahirapan. Pero nung binigyan po kayo, hindi pa po kayo mananampalataya pala nun 'no? Binigyan kayo ng isang mabuting asawa. May Maaari ko bang itanong na, bakit po kayo nauwi sa gano'n na nagbarkada kayo? Ano po ang naging dahilan? Siguro po yung ano, sa dami na din po ng pinagdaanan kasi yung journey ng buhay naming mag-asawa kasi puro hirap po yung aming pinagdaanan, eh. Yung purong kahirapan lang. Yung minsan wala kaming maipapakain dun sa'min, mga gano'n po. Dahil nga po sa murang edad na tapos yung asawa ko, papasok ko po yun ng trabaho para po magkaroon kami ng trabaho, para po meron kaming pagkakitaan, para meron support po sa pagkain ng aming mga anak. Yun po yung natanim ng natanim sa aking isipan, sa aking puso na parang wala ng pag-asa, wala ng kaginhawahan, lahat puro. Tapos sa mga panahon na yon, ako pa din naman po ang mas kumbaga naghahanap buhay din po ako, lahat pinasok habang may asawa para hindi din sabi ko nga, baka sakaling yung pinagdaanan ko nung kabataan ko 'pag nag-asawa ako magiging okey na yung buhay ko, hindi po pala. Mas higit pa pong naging parang, nadagdagan lang, nagkaroon ako ng responsibilidad. Siyempre po nagkaroon kami ng mga anak, mas nadagdagan po yung responsibilidad na na pinasok kumbaga nagkaroon ka talaga ng mas matindi pang kailangan mong gawin kasi sabi ko ayaw ko so kaya lahat din pinasok ko pong trabaho, nagtitinda ng kahit na ano, at pumapasok sa mga selling, naging ano din po kahit po ako hindi nakatapos ng pag-aaral ako po ay naging ahente ng lupa na ewan ko po kung paano ko naitututunan yung mga bagay na yun na gano'n din po, ako din po ay nagtitinda ng mga ini-inihaw na kung ano-ano po talagang raket ang akin po ginawa para lang po rin maka-support din po dun sa pangangailangan. Sa sobrang kabigatan na po ng buhay, nagpapasalamat din nga po ako sa aking kapatid na isa na nagsu-support din po sa amin, tumutulong. Pero talaga po parang 'pag po wala talaga sa Panginoon, ang hirap ng buhay. Yun po yung nag-trigger sa'kin para po ako ay parang mas masarap na lang makipag-inuman, masarap na lang bumarkada, masarap na lang, ganito yung gawin mo sa buhay mo basta nakakapag-enjoy ka. Parang gano'n po yung ano, naging pansamantala kong kaligayahan, parang gano'n. Pag-uwi mo ng bahay lasing ka, tutulog ka, pero paggising mo kinabukasan gano'n pa rin. So, gano'n po yung naging journey ng buhay. Kahirapan po yung naging sanhi, hindi po dahil sa ma masama ang asawa ko, hindi po dahil do'n. Kundi ang naging sanhi ng nakapagbigay sa'kin ng trigger ay yung, kahirapan ng buhay. Grabe, hallelujah. Parang ano 'no, expectation versus reality, 'di ba? Kasi sabi niyo nga po, eto yung ano, eto yung realidad na pinanggalingan ko. Broken family, mahirap, naghihikahos. So, anong gagawin ko? Mag-aasawa na lang ako para makalaya ako dito, 'di ba? Yun yung realidad na pinanggalingan mo ta's nag-expect ka na 'pag nag-asawa ka makakaahon. Tapos expectation, eh, pagdating doon eto uli ang realidad. Parang 'di ba, eto uli yung realidad. Tapos parang sabi mo nga kanina ang bigat-bigat kasi wala ka sa Diyos. Parang ang bigat ng buhay kasi wala ka sa Diyos. Kasi sa sino man na nasa Panginoon, alam mo kung bakit may pinagdadaanan kang trials. Sabi nga 'di ba, yung mga tribulations, yung mga trials na ating pinagdadaanan, yan daw yung place kung saan ang Diyos makikipag-meet sa atin. Trials and tribulations is a place where God meet us. Sa mga nakakakilala, pero sa katulad mo nga po 'no, nasabi mo kanina Ate Fanny 'no, ito na naman, same pattern, 'di ba? Parang cycle of defeat, 'di ba? Paulit-ulit. Kaya ano na naman tatakas ka na naman sa realidad ng buhay. Mga ka-abangers, magbantay po kayo.
Kasi parang sa nakita ko habang nagkukuwento si Ate Fanny 'no, tinatakasan niya yung realidad ng buhay. Una, tinakasan niya yung mga paghihirap na dinaanan niya at ano ang naging solusyon niya, mag-asawa. Kahit binigyan siya ng Diyos ng mabuting asawa, nakita pa rin niya yung kahirapan at ano uli, paano niya uli ito tatakasan, makipagkaibigan, makipag-inuman, 'di ba? Alak, 'di ba? Alak yung kanyang 'di ba naging kaparaanan para pansamantala ay takasan ang realidad ng buhay, ang realidad ng kahirapan. Nagsimula lang po sa isa. Nakita po ninyo yung progression ng sin, 'di ba? Nagsimula lang sa pakikipagkaibigan, pakikipag-inuman, and then anong kasunod? Maling relasyon. May kasunod na yung degree po nakatuon lang po kayo doon sa kahirapan pero hindi niyo po nakita yung degree nung kasalanan na lumalaki siya, tumataas ang degree, yung level ng kasalanan. At nauwi na nga po sa nagkaroon po kayo ng maling relasyon. Tama po ba, no? Kasi kasal po kayo doon sa inyong unang asawa po, no, Ate Fanny? Yung maling relasyon. Tapos buhay pa po yung asawa ninyo, no? Nung nakipagrelasyon. Buhay pa. Kamusta po? Nalaman po ba ito ng asawa ninyo, yung inyong maling relasyon? Oo, napakabait nga po nung aking asawa. Naunawaan niya po dun sa aking Oh, ginawa. Sobra pong kaya po kahit nagkamali ako, tinanggap pa rin niya. Kumbaga, inunawa niya. Ang nakakatuwa nga po dun sa aking asawa, kuwento ko lang ng kapraso, yung yung pangalawa kong yung kinakasama ko halos kinakausap niya pa. Talagang walang 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 sa kanyang kalooban, yung bang inalis niya yung lahat ng galit. Naintindihan niya ako kahit na gano'n yung ginawa ko sa kanya, kahit na ako'y nagkamali sa kanya, inunawa niya ako. nawawala po ang sound niyo sis. Medyo lapit po kayo. Sige Ayun po. po, kaya po sobrang yung pain pa rin po do'n sa ginawa ko sa kanya, tunay na nararamdaman ko pa rin. Kasi nga, yun yung sabi nga parang yung ano mo, yung meron talagang yung babalik talaga sa'yo kung ano yung ginawa mo. Lalo na kung ikaw ay nakakilala na sa ating Panginoon. Tunay na iba yung iba yung Diyos na magpapaalala sa'yo ng mga bagong kaya po. Lubos din po yung aking pasasalamat sa aking asawa na naging mabuti pa rin siya sa kabila ng mga ginawa ko sa kanya, sa mga kasalanan na nagawa ko sa kanya. Sabi nga, mabuti po yung aking asawa. Antayin niyo po kung sino po yung tao na pinalit ko dun sa aking asawa. Kung ano po yung buhay ng asawa na ipinalit ko sa kanya. Yun po yung talagang mamamangha kayo. Kaya po talagang napakabuti po ng Diyos. Hallelujah, 'di ba? So talagang ang Diyos ay napakabuti kahit ikaw man lang binigyan ka ng isang asawang mapagpatawad. Totoo po. At alam niyo yung danger din nun 'no, hindi ka natuto sa pagkakamali mo. Kasi ang bilis mong nakuha. Tas 'di po ba 'no? So, nung malaman niya po ito, naghiwalay na kayo nung inyong karelasyon? Hindi po. Ako po ay nakisama ng tuluyan dun sa aking naging karelasyon. Mm. Iniwanan ko po yung aking asawa at ako po ay nakisama na dun sa lalaking Iniwan niyo po yung inyong ano, tunay na asawa at nakisama na kayo doon sa ano po ang naging impact nun sa buhay po ng inyong tunay Masakit na po asawa? masakit po sa kanila lalo na po din sa aking mga anak na naapektuhan ng mga ginagawa. Yun po yun. Masakit na tunay na alam ko yung kanilang nararamdaman.
Kasi parang pakiramdam ko, kaya ko mas pinili yung buhay na makisama sa pangalawa kong asawa. Sabi ko, wala na akong mukhang maihaharap din sa katulad ko nga sabi, hindi ko na kayang makisama sa kanya dahil sa niloko ko siya. Parang wala na akong karapatan sa kanya, parang wala akong, hindi ako nababagay sa kanya. Yun po yung aking naramdaman. Hindi ako nababagay sa isang taong may mabuting puso, sa isang taong nagmahal sa pamilya. Parang ganun ang aking nararamdaman. Yung mga panahon na yun. Kaya po, mas pinili ko na lang na sumama sa, makisama dun sa pangalawa kong asawa. Yun po. Grabe yung sanlibutan na ilalagay sa'yo talaga ng kaisipan ng ano 'no, 'di ba? Opo. Sa halip na bumalik, magpatawad, inunahan mo yung sitwasyon 'no, na Opo. wala na akong maihaharap sa kanya, eh. Alam niyo po ba, mga ka-abangers, yung gano'ng ako po sa pagkakaunawa ko 'no, may mga bagay na may mga pinagdedesisyonan tayo na minsan kahit alam natin na mali na yung desisyon natin, we go for it. Why? Kasi tutal jinudge na rin lang naman ako ng ibang tao, 'di gagawin ko na lang din. Wala na rin lang naman sabi nga ni sister 'no, wala na rin lang naman akong mukhang maihaharap sa kanya. Eh, hindi na ako babalik sa kanya, pangangatawanan ko na ang ginawa kong mali, 'di ba? Pero sa totoo lang, sorry po sis 'no, pero ang realidad po kasi sa katotohanan po, sa Diyos po, yung tinatawag po na repentance, 'pag sinabi pong repentance, babalik ka, eh. Babalik ka, hahayaan mo na 'di ba, harapin mo yung naging consequence. Kay may mukha kang ihaharap, kay wala, babalikan mo yung consequence ng ginawa mo. 'Di ba? Kasi 'pag yun nakayanan mong balikan, yung kasalanan at sabi nga 'di ba, ire-reconcile mo yung sarili mo, eh. Sa paghingi ng tawad, ire-reconcile mo, ire-restore mo. Pero kapag alam mo na mali ka, tuluyan mo ng ginawa, wala pong reconciliation dun mga kaibigan, mga ka-abangers. Tama po ba ako, Sister Fanny 'no? Wala pong reconciliation dun, wala rin pong restoration. Kasi you put an end, ikaw na mismo yung nag-end ng chance mo na muli pang maayos. Tama po ba ako, Sis Fanny? Opo, opo. 'Di ba? Parang end na 'to, ito na yung end point. So dito na ako at ano po ang nangyari? Kumbaga ano kasi binulag na ng kasalanan. Kumbaga parang lagi na lang ginagawa ko sa buhay. Parang lagi ko iniisip, ito yung tama, ito yung tama, ito yung tama. Kahit na hindi sumagi sa isipan kong mali. Siguro minsan mali, pero naninindigan pa rin yung gusto ko yung maging tama yung mali. Parang ganun yung naging panuntunan ko sa akin. Yung pinanindigan ko na yung kasalanan. Parang ganun yung aking mga ginagawa. So, doon nag-start yung panibagong sacrifice ng buhay. Pakisama ako sa pangalawa ko nga. Kasi po, yung aking pong pinili ay, ito, inano ko to sa kanya, sinabi ko sa kanya, ite-testimony ko yung buhay ko. Sabi ko gano'n sa kanya. Kasi gusto kong malaman ng tao na kung gaano ka-miserable yung buhay ng isang tao na yan. Nung pinili ko po siya po ay drug addict. Tapos, pusher. Nagtitinda ng drugs. Lagi ding nasa inuman, basagonero. Ganun po yung aking ipinalit sa akin. Mas miserable po. Yung naging buhay ko. Yung journey namin talaga pong himasalin po. May mga panahon na lagi ko nalang piniklaim sa akin sa ano ko to, deserve ko to. Kasi makasalanan ako. Ganun po yung lagi ko sinasabi. Para lang maibsan. Paano lang maibsan yung mali ako. Parang sinasabi ko lagi sa sarili, deserve ko to kung ginagawa mo sa akin. Deserve ako, deserve ko. Ganun po. Kahit nung nagkaanak ako sa kanya, lalo kong naging miserable. Parang ganun po naging buhay. Kasi naawa ako dun sa bata. Sabi ko, nandito na, magtitiis na ako. Kasi mamaya, iwanan ko na naman tong tao na to. Another pagsasacrifice na naman ng mga bata. Parang yun lang po yung pumasok sa akin. Kasi ko, broken family na naman. Parang gano'n.
broken na nga yung una kong mga anak, broken na naman 'to sumunod. Parang gano'n po yung ano, lagi ako nagdedesisyon sa sarili na wala talaga yung Diyos do'n sa lahat ng aking pagdedesisyon kundi sarili ko lang po yung pinagdedesisyon ko sa sarili. Kumbaga sa buhay namin. So yun yung pinili ko, nagtiis po ako ng journey ng buhay ko na gano'n, na yun yung aking kinakasama, yun yung buhay ng aking kinakasama, na halos kaming mag-ina, nahirapan kaming masigit pa po. Kasi napananas ko po yung aking wala yung pinapamula-mulang tono dun sa bata, para meron siyang ano. Ganun po katindi yung parang gusto mong tumakas dun sa ulo kong kasalanan. Sabi niyo nga kanina, masalimot na buhay, umalis ka, akala mo matatapos na, tapos higit pa rin, mas higit pa po yung akin. Ganun po yung aking buhay. Patunay na napakahirap po. Napakahirap po ng buhay. Hindi mo masukat yung kahirapan na aking pinagdaanan ng mga panahon na yun. Ikaw ay may sakit na kung anak, hindi mo maipag-abot. Yung mga ganun po yung nangyari sa akin. Na tunay na miserable po. Hallelujah. Gusto ko lang basahin po yung message po nung inyong anak. Sabi po ni Ferbin, sabi niya, Nay, okay lang kami noon pa man. Huwag kang mag-alala. Okay daw sila noon pa man. Salamat, no? Talagang ang Diyos, no? Marunong talaga siya. No? Marunong talaga siya. Ano, sabi nga, no? Tatakasan mo yung kahirapan. Pero sa pagtakas mo, tinatakasan mo ang kahirapan, ang napuntahan mo ay kasalanan at higit na kahirapan. Kaya palang sabi sa salita ng Panginoon, pagtagumpayan mo ang kahirapan. Hindi mo siya dapat tinatalikuran. Hindi mo siya dapat tinatakasan. Kundi dapat pinagtatagumpayan mo. Dahil sa bawat pagtatagumpay mo sa kahirapan, meron kang aral na natututunan. So kapag po ang problema ay inyo po itong tinakasan at tinakalikuran, na-miss nyo po yung aral na ito tinuturo nito sa inyo. Di po ba? So wag po nating tatakasan ng problema. Wag din po natin tatalikuran. Kasi pag yan po ay tinalikuran, tinakasan natin, mamimiss natin yung opportunity na matuto sa aral. Sa aral ng problemang yun. Kasi po, ang problema po, nagpapatalas po yan sa atin. Nagpapatalino po yan sa atin. At pag yan po ay napagtagumpayan natin, karagdagan po yan na karunungan sa atin. Kaya nga po pinapahintulot yan ng Diyos eh. Ang problema naman talaga ay hindi galing sa Diyos. Pinahintulutan lamang po niya yan. Para ano? Para tayo po ay patalasin. Para tayo ay patalinuhin. Di po ba? Pinahintulutan lang po yan ng ating Panginoon. At sabi nga no, sa ating desisyon, kaya po talaga binibili ng Diyos no, sa Proverbs 3:5-6, no, na trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. Ibig sabihin, sa lahat ng iyong gagawin, sa lahat ng iyong sasangguniin, pagkatiwalaan mo ang Diyos. Huwag kang magtitiwala sa sarili mong kakayahan dahil pag nagtiwala tayo sa sarili nating kakayahan, kakapusin tayo. Gaya po ng nangyari kay Ate Fanny. Kinapus po siya dahil wala ang Diyos. Sabi niya, when you learn to trust God and when you learn to acknowledge God in all your ways, anong sabi niya? In all your ways. If you acknowledge God in all your ways, and He will direct your path. Kaya sabi din kanina no sa Isaiah 46 no, sila'y aking gagabayan. Gagabayan tayo ng Panginoon kapag ipinagkatiwala natin sa Kanya. Ang hakbangin natin, ang plano natin, ang lahat.
Dapat kasama natin, sasangguniin natin ang Diyos. Yan po yung lesson ha. Ang ganda, di ba, mga ka-abangers? Can you follow? May natututunan po tayong aral kay Ate Fanny. Sa pagdidesisyon po, lagi po nating sasangguniin ang Diyos. Lalo na po sa atin na nakakilala na sa Panginoon. At tayo rin, kung paano natin ito pinapamumuhay, share po natin ito sa iba na hindi pa nakakakilala sa Diyos. Wow, sige po. So, ano po ang nangyari ayun na naman, expectation versus reality. Ito yung reality at nung magising ka sa realidad, ito na yung mga challenges. Paano niyo po napagtagumpayan ang challenges nito? Ito ba yung challenges po na ito ang ginamit upang makilala niyo ang Panginoon? Amen po. Yun po yung talagang nangyari. Yun yung ginamit ng Diyos. Siguro, nakikita na ng Diyos yung puso ko na paghahangad ko na mabago yung buhay. Kasi doon na pumasok yung nakikita ko na yung, ano, sabi ko, wala na ako ba? Yung, wala na ako talagang matatakot yung Diyos na. Yung kumapit ako sa Diyos, talagang, kumbaga, ang journey po talaga, ako po ay dinala sa Pook Pila. Ganito po yan. Yung pong nanay nung asawa ko ngayon, siya po yung nagsama sa amin. Lagi niyang sinasabi sa amin. Dun sa kanya, may asawa yan, may asawa yan. Huwag mo aanuhin kasi masama yun. Kasi siya, born again po siya eh. Born again siya, kaya alam niya yung relasyon. Eh, matigas po yung ulo ng kanyang anak. Ganon din naman po ako, matigas din po yung aking ulo. So, pinanindigan namin yung relasyon naming dalawa. At hindi kami nakikinig dun sa sinasabi ng nanay niya. Ang ginawa ng nanay niya, isang araw, sabi niya, kung sumama kayo sa church ha, sabi niya, kinabukasan, ako ipag-drive mo para makasama. Ikaw ba, sumama ka din sa church ha, sabi niya. Teka, makasimba man lang kayo. Sabi niya gano'n sa amin, makasimba man lang kayo. Kasi hindi po kami nagsisimba. Wala kami pakialam sa mga gano'n. Yung mga simba-simba niya, wala kami pakialam. Basta alam lang namin, kami mag-iinom at kami ilalayas at gagala at makikibarkada. Ganun lang yung alam namin kami sa araw-araw. So, sumama kami. Sabi ko, sige na, sumama na tayo dun sa Pook. Dun nga po sa church na, sa main church namin po. So, sama kami. Wala kaming kaano-ano na iba pala yung feelings pag nandun ka na. Yung iba yung mararamdaman mo. Sabi nung kapatid ni Ever, sabi niya, nakikita ko kayong dalawa, nakatapat sa inyo electric pump, pero pinagpapawisan kayo. Sabi niya gano'n. Yun daw, butil-butil na yung mga pawis namin. Sabi niya, samantalang nakatapat na kayo sa electric pump, butil-butil pa mga pawis niyo. Sabi gano'n, ako naman po talaga, iba po yung akin nararamdaman, iba po yung presensya doon, iba yung church. Sabi ko, ang dami ko naman church na puntahan, sabi ko gano'n. Ang dami kong church na napuntahan, ang dami kong church na pinasukan, di ko man lang naramdaman tong pakiramdam na to. Pero doon sa sa lugar na yun, tunay po na talagang iba yung aking pakiramdam. Sobrang parang may mainit na hindi mo maintindihan, na may mabigat na hindi mo maintindihan. So, nung amin nararamdaman, kaming dalawa nung aking asawa, sabi niya, parehas daw kami nang nararamdaman. So, sabi ng nanay niya, nung nagpapatanggap na yung aming pastor, si Pastor Nato, nagpapatanggap niya sa kanya. Hinila ako nung nanay nung dinala ako sa harapan. Sabi niya, tumanggap ka. Pinipilit ako patanggap. Hindi ko alam kung ano yung purpose niya. Ano po? Siguro ang alam ko lang noon, para mailaman mo na mali yung relasyon niyo. Siguro ganun yung kanyang thinking. So, pinalapit ako doon, tumanggap po sa ating Panginoon. Maramdaman ko po yung pagtanggap ko. Talaga po tinitigasan ko yung aking kalooban. Ayoko po maramdaman yung nararamdaman ko doon. Parang ganun. Ayoko po nararamdaman na ito. Parang ganun na talagang parang merong nakasapi sa akin, hindi ko maintindihan ng mga oras. So, tinanggap ko naman basta tinanggap ko ang ating Panginoon. Naramdaman ko naman, pero talagang tinitigasan ko yung aking puso ng mga oras hanggang sa makauwi kami ng bahay. So, back to journey, ganun pa rin po. Hanggang sa nabuntis po ako dun sa aming panganay. Nung mabuntis po ako dun sa aming panganay, dun na pumasok yung mas matindi pang paghihirap na aking dinanas. Kasi nakadinala na kami sa Panginoon,
ayaw pa din namin. Pasaway pa rin kami. So hindi pa rin namin tinanggap yung mga kung ano yung narinig namin doon sa mensahe ng ating Panginoon mga oras na yun. So back to normal yung buhay namin. Ganun pa rin. Pasala-sala. Hanggang sa yung aking anak ay naisilang ko na. Puros takot, pangamba ang aking nararamdaman kasi pwede akong idemanda, pwede akong makulong kasi kasal ako dun sa asawa. Yun po yung puros takot. Wala pong panatag na kaisipan sa bawat araw ng aking pamumuhay. Yung mga panahon na yun. Na kung ang akala lang ng iba, okay ako. Pero hindi po ako okay. Ang dami ko pong takot po. Ang dami ko pong takot na baka mamaya makulong ako. Kunyari pa, makapagtapang ako. Pero katapanan, hindi po. Talaga po. At sa biyaya talaga ng Diyos ang asa aking asawa, natanggap niya, hindi niya po ako dinimanda kahit po ako nagkaroon at nung mga panahon na yun, habang lumalakad ang mga panahon, siguro, pagkatanggap ko, 3 years pagkatapos nung tumanggap ako sa Panginoon, o 2 years na pagkatapos, kasi pag edad nung 2 years old nung aking anak, sabi ko, ayoko na nung ganito. Sabi ko, punta tayo dun sa gawain ng Bible study sa inyo, sabi ko gano'n. Umattend tayo doon, tapos sumamba na tayo. Sabi ko, pero parang iba na yung aking pong nararamdaman. So, dumadalo na ako ng mga Bible study. Tapos, nakaka-attend na rin po ng church. Tapos sabi nung nanay niyo, talaga po siya yung ginagamit ng Lord na talagang dalig ka doon. Mag-Bible study doon sa inyo. Sabi niya gano'n. Doon sa inyong lugar, sa inyong bahay, mag-Bible study. So, doon po nag-start yung journey na talagang yung trial ng buhay ko, talagang pinipigilan ng kalaban na ako'y makapasok sa kaharian ng ating Panginoon. O baga, makakilala ng lubusin sa Panginoon, napakadami pa rin pong trials na aking pinagdaanan. Lahat po rin ng Diyos na aking napagtagumpayan. Hanggang sa minsan susuko na ako kasi minsan yung aking kinakasama, paglasing, ako ay minumura, ako ay pinagsasalitaan ng hindi magaganda. Yung ko po naranasan yung mga ganung bagay hanggang sa minsan iiwanan kami, wala kami yung pagkain, yung mga ganun po. May pinagdaanan na ako. Pero nanindigan po ako na talagang eto na, dito na ako sa Lord. Ayoko na umalis dito kasi dito ko nararamdaman yung kahit na walang dalang pagkain yung asawa ko. Merong nagbibigay. Yung para po bang may ginagamit ang Lord para mapunan yung aming mga pangangailangan. Dahil nagsi-start ka ng humakbang para sa ating Panginoon. So doon ko na naranasan yung kaimposiblihan ng mga nangyayari sa aking buhay. Na kahit pag may sakit kami, gagamitin ng Lord para lamang meron kayong ipampagamot. Yung gano'n po katindi, yung ang daming blessing na kayang ibigay ng Diyos kung ikaw ay nagsisikap kahit na po gaano karaming mga trials, kahit na po gaano karaming paghahadlang ng kalaban para makalapit ka sa Diyos. Talaga pong naandiyan ng Diyos to support you. Kaya lang, kailangan maging eagerness ka na ipakita mo talaga na nagnanais at nagsisikap ka na kilalanin ng Diyos at sumunod sa kanyang kalooban. At yun po yung aking naging journey. Imagine niyo po, naputunan po kami ng ilaw ng siguro mga 1 month na hindi kami walang ilaw. Ang ginagawa ko po, nagbabasa po ako ng Bible, na ang gamit ko po ay pera. Minsan po kandila, minsan po flashlight po. Ang aking ginagamit para lang. Kasi nung mag-start ako magbasa ng Bible, doon ako nakaramdam ng gumaan yung aking pakiramdam. Doon ako nakaramdam na ito yung mga pinapayo sa akin ng Lord. Ganun pa, doon ko nababasa yung mga, yung nagkakaroon po ako ng utay-utay na pag-asa. Yung mga utay-utay na pag-asang ibinibigay ng Diyos, yung bawat pangako niya, yung lagi kong mga pinagkakahawakan. Lahat ng nababasa ko sa Bible. At ang lagi ako nagpapasalamat sa Diyos. At hindi po, ang katotohanan po nun, kahit na ginaganon po ako nung aking asawa, hindi ko na po pinapansin yung kanyang ginagawa sa akin. Kasi naging panuntunan ko po everyday, halimbawa po na may mga gawain ng ating Panginoon, naging masigasig po ako sa pagdalo sa lahat ng gawain. Kasi doon ko po talaga natatagpuan yung kapanatagan. Na kahit po minsan malayo, pupunta ako. Kahit po sa pila, minsan po umaattend po ako sa buong pila. Ang pera ko lang po ay minsan pamasahe lang. Kasama ko pa po yung aking anak na panganay. A-attend kami. Minsan may sakit pa yung aking panganay na anak. Maka-attend lang po kami sa pila. Kasi ang layo po ng church sa ina-attendan po. Sa pila pa po, kila Pastor Nato po. Doon po kami na-attend. So, kahit 60 pesos lang ang pera namin mag ina-attend kami.
attend kami sa church. Yun po yung naging journey ng buhay ko ng pakikibaka sa paglilingkod sa ating Panginoon. Nagbabasa ng Bible, nagdi-devotion, lahat po ginagawa para lamang po magkaroon ng kagaanan. At ang Diyos naman po, ipatuloy na kumikilos para po maibsan yung aming mga pangangailangan. Hanggang sa dumating po yung time na ginaganon pa rin ako ng asawa ko. Ang ginagawa ko po sa kanya, pag umuwi po ng lasing, pinagpe-pray ko po, nililihan ko, pinagpe-pray ko. Tapos dumating po sa punto na, sabi ko na lang sa Lord, Lord, kung ano po, sabi ko, wag hindi na po para sa akin, para na po dun sa aming anak. Kasi po dumating pa po sa punto na nabuntis pa po ako ng isa pa na nanganak pa po kasi. So naging dalawa po yung aming anak. Sa panahon pa po na ako'y nagbubuntis, minsan dumanas po ako, binato ako ng ng baso. Yung tagayan po ba sobrang inis siguro sa'kin dahil ako'y chat ng text ng text na tinahanap siya. So ako'y nakaranas po ng mga gano'n, minsan hinataw ng bag. Gano'n po yun na hindi ko po yun naranasan sa una kong asawa. Sa kanya pa talagang matindi yung aking pinagdaanan. So, nung ako'y nananalangin sa Panginoon, taimtim ako nananalangin, sabi ko sa Panginoon, "Lord, hindi na po para sa'kin hihingin ko." Kasi nung dinadanas ko deserve dahil sa katigasan ng ulo ko, dahil sa pagiging suwail po sa inyo, sa aking mga magulang, sa mga ginawa ko sa aking mga anak, deserve ko 'tong aking pinagdadaanan. Sabi ko sa Lord, "Lord, hindi na po para sa'kin, para sa dalawang anak ko na lang." 'Pag nabago po yung buhay ng asawa ko, nagbago din po yung trato niya dun sa dalawang bata at nagiging okey po ang aking dalawang anak. Yun po yung lagi kong hinihiling sa mga at kada po siya umuuwi ng bahay, lagi ko po siya kahit lasing po nagse-share po ako sa kanya ng salita ng Lord. Nagbabasa po ako ng Biblia, tapos sine-share ko po sa kanya habang pahinga yan, shine ko yung gospel ng Lord. Minsan 'pag may sakit pa, ise-share ko pa rin po yung salita ng ating Panginoon. Minsan dadaingan ako, sasabihin niya sa'kin, wala nga akong wala nga akong makuhang pasahero, kasi po nabiyahe po yun. Wala akong makuhang pasahero, bibiyahe pa ako, wala naman akong makuhang pasahero. Ang lagi kong sinasabi sa kanya, hangga't natatandaan mo si Pedro, dun sumakay yung ating Panginoon dun sa bangka, sabi ko gano'n, inutusan siya na ihagis yung kanyang lambat, sabi ko gano'n. At dahil sa pagsunod ni Pedro, 'di ba, pag-ahon niya ng lambat marami siyang nakuhang isda, sabi ko gano'n. Dahil kasama niya ang Diyos. So dapat gano'n ka din, isama mo ang Diyos sa iyong pagbiyahe, sabi ko gano'n, magtiwala ka sa kanya na siya yung, magbibigay sa'yo ng maraming pasahero, yung lagi kong, sinasabi sa kanya, may mga gano'n akong mga kuwento para lamang siya ay aking ma-hook do'n sa salita ng ating Panginoon. Ang kabutihan naman po ng Diyos, 'pag po ako na may na-attend ng pook, nasama naman po. Nasama naman sa church. Minsan po 'pag may sumpong hindi po sasama, hindi po nasama. Pero siguro dahil naaawa sa'min minsan wala kaming pera, kinakaon naman po kami, sumusunod naman po. Siguro sabi ko yun yung mga panahon ng pagkilos ng ating Panginoon sa buhay namin na talagang siya ay sabi ko nga, hindi ko pa ito nakikita pero naniniwala ako na kumikilos ang Diyos sa kabila nito. At napakabuti po talaga ng Panginoon. Sa panahon na yun ng journey namin, may mga pagkakataon pa na ako'y naglilingkod din sa Diyos. Nagpapahayag na po ako ng salita ng ating Panginoon, na hindi po pala karapat-dapat. Kasi ako po ay nasa mali pang pamumuhay. Kumbaga ako'y may kinakasamang lalaki, dumating pa po sa punto na habang ako'y naghahayag ng salita ng ating Panginoon, may nagsabi po sa akin na, "Oh, naghahayag ka ng salita ng 'di ba ikaw ay nangangalunya?" Yun yung gano'ng salita po, naranasan ko po yun habang ako ay naglilingkod sa ating Panginoon, na talagang ang sabi ko sa Lord, sabi ko, "Lord," sabi ko gano'n sa kanya, "Itama mo po yung tama mo po yung buhay namin," sabi ko gano'n, upang, kami po ay maging karapat-dapat sa paglilingkod sa'yo. Yun po yung aking pinagpe-pray ko po lagi sa ating Panginoon. Kasi kung hindi karapat-dapat, sabi ko gano'n, at kami hindi tanggap ko po na kung ako po ay mapapahiwalay sa kanya. Kumbaga hinanda ko po yung aking sarili na magpapatuloy po akong maglingkod sa ating Panginoon at iiwanan ko po yung aking kinakasama kasi alam ko po na mali po yung relasyon namin. Nag-ready na po ako para naihahanda ko yung sarili, tulungan mo po ako kasi po ano, minahal ko na din po yung taong 'to. Kung siya po yung talagang magiging hadlang para po ako'y makapaglingkod sa'yo, kaya ko na po, tulungan niyo po ako na matanggap ko na mawalay siya sa akin upang maging tama yung buhay ko. 'Di gano'n po yung laging prayer sa Diyos.
Pero siya naman po kasi sama ng sama sa akin sa lahat ng gawain na aming pinupuntahan. At talaga naman po masigasig na sa pagsama at nakikita ko naman po yung pagbabago na ng kanya. Sabi ko, magkahiwalay man kami ng taong to, minsan bumubulong ako ng gano'n. Magkahiwalay man kami ng taong to, okay na. Kasi nasa Panginoon na siya, maaalagaan niya na yung aking mga yung aking dalawang anak. Yun yung kasi yun aking pino-pursue eh. Kumbaga, sabi ko sa tulong ng ating Panginoon, pag ito ay nabago ang buhay, nakikita ko naman, unti-unti po, nababago naman yung kanyang buhay. Nawawala na yung kanyang mga bisyo, nagtitiwala na siya sa ating Panginoon. Habang tinataboy ko siya, siya naman palapit na palapit sa ating Panginoon. Ganun po yung nangyari. Hanggang sa dumating yung panahon na kami pong dalawa ay talaga naglilingkod na sa ating Panginoon. Pero hindi pa rin po kami kasal. Hindi pa rin po kami kasalan po kasi po ako'y kasal sa una. May isang araw na kami po'y dumayo ng Bible study. At yun nga, may nagsabi sa akin na ako po daw ay nangangalula. Accept naman po ako kasi nasa mali po akong ngunit nung um, ako'y nanalangin sa ating Panginoon, okay lang po sa akin, gusto ko pong magpatuloy, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo. Itama niyo po ang aking buhay, sabi ko gano'n. Kasi ang gusto ko po talaga makapaglingkod sa inyo. Yun yung sabi ko sa ating Panginoon. Sabi ko, kayo na po ang bahala, sabi ko din sa Panginoon. Nanalangin ako nung gabi, naiyak-iyak ako sa Panginoon kasi talagang mas gusto ko na maglingkod sa Diyos kasi doon po ako nakaranas ng kapahingahan. Sa kanya po ako nakaranas ng kaginhawahan, na may mga bagay na nakukuha kami na hindi namin inaasahan, ibinibigay ng Diyos sa amin. Yung mga pagpapala po ba na hindi mo inaasahan ay nararanasan mo na. Hindi na rin po ako nagugutom, wala na rin pong paghihirap, parang gano'n yung may mga problema man, mga simple-simple na lang, parang gano'n. Kaya sabi ko, iwanan ko pa ba ang Diyos? Eh di okay na sa akin mapawalay sa akin yung yung tao, kasi tao lang naman yon, sabi ko gano'n. At least matatama pa yung buhay ko at ako'y magpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kinabukasan po, pag-gising ko po, nung pagbubuklat ko po ng Bible, nabasa ko po sa Jeremiah chapter 1 verse 5. Ang sabi niya sa akin, sabi nga niya, bago ka ipinaglihi o ipanganak, pinili na kita para maging propeta ng ibang mga bansa o ng buong mundo, parang gano'n, ng mga bansa. Parang gano'n po ang sabi ng makalat na Biblia. Doon po ako umiyak na, Lord, kung nais mo po na ako din magpatuloy, itama mo po ang aking buhay. Yun po yung aking sinabi sa akin. Hindi ko po inas. Pagkatapos na, yung asawa ko po tunay, na-stroke po siya. Na-stroke po yung aking asawa. Kaya hindi ito yung gusto ko. Sabi ko, hindi po ito yung gusto ko. Kasi tatayo naman pag ako yun. Pinagpapray ko na, dagdagan mo pa yung buhay, pagalingin mo, Lord, nakagalingan, yung ipagkaloob sa kanya, hindi niyo po deserve yun, kasi po, kailangan siya ng aking mga anak, siya yung pinagpapray ko. Hanggang sa gumaling pa po yung aking asawa. Kaya lang, nung mga sumunod na binawian na rin po siya ng buhay. Namatay po ng aking asawa. Pero sabi ko nga, hindi ko pinagpanalangin na mangyari yung mga bagay na yun. At hindi po sa Panginoon baguhin at itama ang aking buhay. Itama ang aking buhay. So, yung mga nangyari na yun, talagang napakabuti lamang ng Diyos. Sabi ko nga, nakakalungkot kasi kailangan pang mangyari ang mga bagay na yun bago pa maitama mo. At pagkatapos nung mangyari ang mga bagay na yun, namamatay nga yung aking asawa, so nagkaroon ako ng palayaan, parang gano'n. Sabi ng pastor namin, so ikakasal na kita, ikakasal na kita. Sabi niya, ayusin mo na yung mga papers ko, ikakasal ko na kayong dalawa para maging tama yung inyong pagsasama. At yun nga po, kami pong mag-asawa ay nakasal. Kasal po kami ni Brother Emmer. Pero ang katotohanan po nun, kahit po kami kaprasong kirot dahil po sa pagkawala ng aking tatay ng aking hindi ko po alam ang plano ng Lord. Ang alam ko lang po sa plano ng Lord yung makabubuti para sa kanyang mga anak. Yun lamang po yung aking alam na plano. At naniniwala ako sa lahat ng nangyayari, ang Panginoon na nagbibigay ng kaunawaan, ang Panginoon na nagbibigay ng kaliwan, ang Panginoon na nagbibigay ng tamang pananaw, tamang pagkakaunawa, lalo tigit sa ating mga anak. At doon naman po ako tunay na nagagalak sa kabutihan ng ating Panginoon sapagkat yung aking pong pangalawang asawa ay totally tanggap naman po ng aking mga anak.
at halos magkakaibigan, magkakapatid, talaga pong parang walang nilagay na barrier ang ating Lord na tinanggal na lahat ng mga hindi tamang relasyon, bagkus ay itinama ng ating Panginoon, aking mga anak, mabuti din sa aking kinakasama. At nakakatuwa po ang pagkilos ng ating Panginoon, kaya po kami ay nakaranas ng kinasal po kami ay 2023. Ang aking pong asawa ay nabalo po ako noong 2021 at kami po ay nakasal noong 2023. January po kami ay nakasal. At po legal na po kami mag-asawa. At ngayon po ay naglilingkod sa ating Panginoon. At tunay na, sabi ko nga, yung journey ko sa paglilingkod sa ating Panginoon, nagsimula sa isang sekretarya sa church, secretary sa church, naging praise and worship, at sabi nga, naging praise and worship, naghayag na salita ng ating Panginoon, at na, na talaga bilang associate pastor po ng JSPC Pagsawitan po. Yun po yung kabutihan ng Diyos na ginawa sa aking buhay na ating Panginoon sa kabila ng aming pinagdaanan. Kaya sabi ko nga sa mga tao, ang Panginoon ang pag-asa natin. Walang ibang pag-asa kundi ang ating Diyos na lumikha ng langit. Yun po yung journey ko sa paglilingkod sa ating Panginoon simula pa noon na tayo ngayon. Sabi nga, darkness to light. At ang kaliwanagan po, nandito na sa amin po na tunay na ginagamit po natin sa kasalukuyan. Amen. Hallelujah. Glory to God. Grabe. Di ba mga kaabangers? Mensahe, testimony pa lang, mensahe na ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, di ba? Nakita natin how God orchestrated, di ba? Paano nag-orchestrate ang Diyos ng isang buhay na kanyang pinago, di ba? Nag-create talaga ang Diyos ng senaryo sa buhay natin, no? Para makita natin yung kanyang paggalaw. Grabe, no? Di ba? Sabi nga, di ba? Naalala ko tuloy yung isang sinabi ng isang speaker na, you can never be what God wants you to be if you want to be somebody. Diba? From the start, you want to be somebody, ikaw lang yun. Si Fanny ang may gusto. Kaya hindi mo nalakaran yung gusto ng Diyos sa buhay. Mga kaabangers, isa pang lesson yan. Aral sa testimony ni Sister Fanny. Na talagang ang galing ng Diyos. Hindi mo talaga malalakaran ang gusto ng Diyos sa buhay mo kapag nanatili ka sa sarili mong kagustuhan. Amen. Kaya pala sinasabi ng salita ng Diyos, you have to die to yourself. Diba? Less of me, Lord, and more of you, Jesus. Kasi makikita natin sa lumang buhay ni Sister, no? More of her eh. Di ba? Gusto ko ganito. Paano yung gusto ng Diyos? Diba? Kaya you can never be what God wants you to be if you yourself want to be somebody. Kasi may plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. At ang ganda rin yung kanina sis, no, yung akala mo tama na. Di ba? Kasi nga, ka, di ba? Ang ganda, tingnan po natin sa Kawikaan. Gusto kong ipakita po, no? Kasi nung pinapakinggan ko po yung kanyang mga kwento, Kawikaan 14:12. Ang sabi sa Kawikaan 14:12, doon muna sa 14:14. Pagbabayaran ng tao ang liko niyang pamumuhay. Diyos po ang may sabi niya. Yung kanya pong salita. Pagbabayaran ng tao ang liko niyang pamumuhay. Kaya may consequence po sa bawat gagawin nating pagkakamali at kasalanan. Meron po yung consequence. Kasi sabi ng Panginoon, pagbabayaran ng tao ang liko niyang pamumuhay, ngunit ang gawa ng matuwid ay gagantimpalaan. Kaya po nung sinubukan mo na gawin mo ang gusto ng Diyos, magsimula ka sa tama. You started it right, you do it right, and you ended it right. Kasi sabi nga no, sa chapter 14 din ng Kawikaan, chapter 12 naman, may daang matuwid sa tingin ng tao. 'Di ba? Meron naman talaga no yung akala nating tama sa mata pala ng Diyos mali. 'Di ba? May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito.
Akala natin tama. Akala natin okay. Pero kamatayan ang dulot nito. Diba? Mabuti na lang nakilala ni Sister Fanny Amen. ang provision. Sa John 14:6, sabi ni Jesus, hindi kaparaanan mo, hindi daan mo, kundi sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Di ba? At dahil natagpuan mo, lumapit ka sa tunay na daan, lumapit ka sa may dala ng katotohanan, di ba? Ano ang nangyari? Sa 1 John 1:9, sabihin natin, sa 1 John 1:9, ang ganda ng sinasabi, ang sabi, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Amen. Nang matagpuan niya ang tunay na daan, ang tunay na liwanag at tunay na katotohanan, lumapit siya dito. Naging tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos sa sino man sa atin. Na kapag tayo lalapit sa Kanya, tingin tayo ng kapatawaran. Ang lahat ng ating kasalanan ay Kanyang lilinisin. Sabi nga, hindi lang niya lilinisin, buburahin. Di ba? At nakakatuwa dahil di ba, siya ang unang inayos ng Diyos. Amen. Kaya mga kaabangers, kung gusto ninyo na ang mga kasama ninyo, huwag niyong ipanalangin na, Lord, baguhin mo yung asawa ko. Hindi. Kasi ang gusto ng Diyos, ikaw muna ang baguhin. Bago niya baguhin ang asawa mo. Dahil ang pagbabagong hinihingi mo, hindi yan magsisimula sa asawa mo. Magsisimula yan sa iyo, kapatid. Ang pagbabagong hinihingi natin sa mga tao na gusto nating magbago, magsisimula ang pagbabago sa atin. At yung pagbabago na yun, it will. Sabi nga mag-ano yan sabi nga, di ba, magma-manifest sa atin, di ba? And it will gradually, na parang matatranspire sa kanya. Magra-radiate. Yung pagbabago na yan, from you, from within you, outside. At yung pagbabago, nakita ninyo, no? Yung pagbabago kay Sister Fanny, it comes from within, outside. And after that, nung makita yung pagbabago niya from within, outside ng kanyang asawa, hindi ba nabago din ang asawa niya? Sabi niya, wala nang pag-asa. Pero di ba, ang maganda sa kanya, hindi siya tumigil na ipangaral ang salita ng Diyos sa asawa niya. Hindi siya tumigil na ipangaral ang salita ng Diyos sa asawa niya. Bakit? Kasi sabi sa Romans 10:17, ano ang sabi diyan? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Kaya wag tayo talaga manghinawa na ipangaral ang kanyang mga salita at iparinig ang mga salita ng Diyos. Tulad ng nangyari sa asawa ni Sister Fan na ngayon ay naglilingkod na sa Diyos. Diba? Ganun ang tagumpay ng Diyos. May proseso po. Kanina gusto niyang i-shortcut. Pero there is no such thing as shortcut in life. There is always a process. And what God wants us to be, that we need to trust the process. Trust God's process. Trust God's timing. Because in God's perfect time, even in your darkest moment, there is the light that will come. Diba? There is always a hidden treasures in the darkest part of your life. And you know what is the greatest treasure? That is the light of God. That is the presence of God. And it's up for you to discover it and to find it intentionally. Gaya ng ginawa ni Sister Fanny. Intentional niya po
na inalam, hinukay, di ba? Dinig, ano yung nakatago? What is in the secret? Nakatagong kayamanan. Kaya ang tunay na kapayapaan, mga kapatid, hindi yan sa dami ng pera mo, hindi yan sa mayaman ka, di ba? Hindi yan sa maganda ang trabaho. Ang tunay na kapayapaan, yan ay nasaan ang presensya. Amen po. Salamat. Maraming salamat, Sister Fanny. Napakaganda ng iyong kwento. Ako man din mamaya ay magre-replay ng ating pinag-usapan ngayong hapon na to. At syempre sa mga magre-replay po, nawa po kayo din po ay mapagpala kung paanong napagpala ang ating mga tagapanood ngayong hapon na ito. Sister Fanny, maaari ko bang hingan ikaw ng panalangin para sa ating mga kaabangers ngayong hapon na ito? Opo. Tayo po'y manalangin. Madakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng may gawa ng langit at lupa. Galingan, O Diyos, na ito'y napakabuti, Panginoon. Salamat sa iyong kaunawaan. Salamat, Panginoon, sa patuloy na paggabay, pag-iingat mo sa amin, O Diyos. Yes. Tunay nga po ang Diyos na dakila. Tunay nga wala nang maihahambing sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na nagbabago ng buhay. Ikaw ang Diyos na nagtatama ng buhay, Panginoon. Ikaw ang Diyos na aming pag-asa, Panginoon. Wala kaming ibang mapupuntahan kundi ikaw lamang. Sabi nga, O Diyos, kung kami hiwalay sa sa iyo, wala kaming magagawa, Panginoon. Kaya nga po, O God, lubos ng aming pasasalamat sapagkat patuloy mo kami sinasamahan at patuloy na binibigyan ng pagkakataon upang patuloy na maitaas ang iyong pangalan sa pamamagitan ng mga testimony ng aming buhay. Tunay nga, O Diyos, na binago mo ang aking buhay, binago mo ang buhay ng aking asawa, at ganun din, Panginoon, na marami ka pang buhay na babaguhin, Panginoon. Ng lahat ng mga nakapapakinig nito, Panginoon, makakapanood nito, O Diyos, ay tunay na gagawaran mo, Panginoon, ng iyong presensya, ng iyong kapangyarihan, Panginoon, na ang bawat salita mo, Panginoon, na nabanggit sa aming napag-usapan, Panginoon, ay tunay na magre-rema, O God, sa aming mga puso at sa aming mga isipan. Gawanan mo kami, Panginoon, ng katatagan sa patuloy na pakikibaka, Panginoon, sa mundong ito. Na tunay nga, O Diyos, na ikaw lamang ang aming sasandigan. Naniniwala kami, Ama, na ikaw ang Diyos na dakila, makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na patuloy na sasama sa aming mga buhay. Pagpalain mo, Panginoon, ang daily sharing, Panginoon, na ginagawa mo, Panginoon. Tunay nga na napakalaking pasasalamat, Panginoon, na ang aking buhay, Panginoon, ay nahayag, Panginoon, sa kanilang platform o sa kanila, Panginoon, na programa, O Diyos. Tunay nga, O God, na ikaw ang Diyos na dakila na naglagay nito, Panginoon, upang higit na mas maraming tao, Panginoon, na magbukas ng kanilang mga kaisipan na hindi dapat na kami ang masunod sa aming buhay, kundi ikaw, O Diyos, ang dapat ang masunod sa aming buhay. Upang ang bawat lalakarin namin ay magiging tama, maging sa mga kabataan, Panginoon, na nakakapanood, Panginoon. Loobin mo, Panginoon, na sila magbukas ng kaisipan na hindi dapat na ang desisyon nila ang maghari. Bagpas, Panginoon, hingin nila sa inyo ang kanilang ibidesisyon upang maging tama ang kanilang pamumuhay, Panginoon. Upang hindi nila, O Diyos, lakaran ang buhay na hindi kaaya-aya sa mundo. Salamat po, O Diyos, sa buhay ng mga ng aming kapatid, Panginoon, na aking nakausap, Panginoon, samahan mo siya at patuloy na gawaran ng katagumpayan ng kanilang ginagawang ito, Panginoon. Ikaw ang mag-bless sa kanila, O Lord. Pagpalain mo ang buhay nila, Panginoon, upang higit na mas marami pang tao, Panginoon, ang higit na maka-absorb, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyong, Panginoon, pinagkakatiwala ang lahat ng ito. Maging po ang Panginoon, ng mga pastor, Panginoon, na nakinig. Maging sila Pastor Walter, Panginoon, na nag-welcome, Panginoon, sa lahat po ng staff, O Lord, na nag-welcome sa akin, Panginoon. Kila Sister Maria, Panginoon, salamat po, O Diyos, sa buhay nila, Panginoon, na talagang ito po inilagay mo, naniniwala po ako doon, Panginoon. Kaya nga po, O God, salamat sa iyo, Panginoon, sa biyaya ng buhay na ipinagkakaloob mo sa kanila. Pagpalain mo sila abundantly, Panginoon. Salamat po, O Diyos, at ganoon din, O Diyos, na ikaw na po ang bahala sa aming, Panginoon. Sa iyo ko po pinagkakatiwala ang lahat. Salamat po, O God, sa iyo namin itinataas ang pinakaparangal, pagsamba, pagluwalhati at pasasalamat sa tanging pangalan ng nag-iisang anak na si Jesus. Amen. We will pray for you, Sister Fanny. Thank you so much, Father. Maraming salamat sa buhay ni Sister Fanny, Panginoon. Sa hapong ito, Panginoon, ang tanging deklarasyon ko sa kanyang buhay, Panginoon, siya ay patuloy na maging pagpapala, Panginoon. Hindi lang, Panginoon, sa kanyang mga ka-churchmates, sa kanyang mga kapamilya, kundi, Panginoon, sa lugar na kung saan siya tinawag, Panginoon. Siya ay maging pagpapala at tunay, Panginoon, na maranasan niya, Panginoon, yung
favor upon favor, blessings upon blessings, life, that she may experience life and light, Panginoon, sa kanyang buhay, Panginoon, salamat. Dahil yung liwanag na kanyang natagpuan, Panginoon, lalo pa ito, Panginoon, ito yung liwanag, Panginoon, na hindi na itatago, kundi, Panginoon, yung liwanag na makikita ito ng lahat ng tao na kanyang makakadaupang palad, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong proteksyon. Salamat sa iyong favor, Panginoon. Salamat sa iyong pag-iingat sa buhay ng kapatid kong ito. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aking samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Salamat po. Maraming salamat, Sister Fanny, no? Ang sarap pang magkwentuhan, kaya lang, no? Yung oras talaga. Pero salamat dahil sa maiksing oras ng ating pagkwentuhan, naniniwala ako na napakarami ng napagpala. Lalo na yung ating mga kasama ngayon sa daily life sharing. Maraming salamat mga kaabangers na talagang sinuportahan niyo ang ating segment ngayong hapon na to. At syempre, nawa kayo na pagpala. Diba? At kung paano kayo napagpala, huwag niyo rin kalimutang i-share sa inyong mga kaibigan para sila din ay makapag-replay ng ating segment this afternoon. Salamat po, and syempre see you again tomorrow para sa panibago na namang kapahayagan ng ating Panginoon. Ayan. Goodbye for now mga kaabangers, and see you tomorrow at Daily Life Sharing. Real life, real talk, real life talk. This is Ate Zali Montehermoso signing off.